Lunes ng tanghali, pagkatapos ng drug test, ay nagpahinga lang tayo ng kaunti at nagbihis ng uniforme para pumunta sa City Hall para doon sa case review na nabuhay pagkatapos ng ilang taon. Ilang taon mula ngayon, mula nang nagtaas ako ng kamay at nanumpa alang-alang sa bayan noong nasa training ako. Alala ko yung sinabi ng trainer namin, kapag nagtaas ka na ng kamay, ang buong buhay mo ay nasa gobyerno na. Ibig sabihin pala, ang bawat sandali ng buhay mo ay uubusin mo sa paglilingkod sa bayan ng buong oras at ng buong panahon. Mabuti na lang sinabihan ko si attorney na malilita ako ng dating dahil nga sa preparasyon para sa nalalapit na promotion. Hindi naman natin pwedeng palagpasin ang ganitong pagkakataon, lalo na ilang taon tayo nag-antay. Ilang beses tayong sumubok, pero may pagkakataon talaga na kapag hindi para sa iyo isang bagay, matuto kang mag-antay. At kapag dumating ang ganitong pagkakataon, mahirap palagpasin. Kaya gagawin mo ang lahat para makuha ang ganitong oportunidad. Kung saan-saan ako dumaan, kung saan-saan ako nag-shortcut para makahabol sa tamang oras. Dito sa Manila kasi, may mga rota na tinatawag naming shortcut. Kailangan pamilyar ka rito sa lugar na to para kapag gipitan, makakahabol ka. May mga bagay kasi na hindi mo rin matutunan sa training school. Yung tinatawag na common sense. Matutunan mo na lang yung isang bagay kapag nandyan na. Iyon bang pinagsamang desisyon ng puso, ng utak at ng spiritual concept ng iyong pagkatao. Minsan matuto kang gumamit ng iyong instinct. Yun bang pakiramdam kapag alam mong alanganin at nararamdaman mong delikado sa ibang lugar ka dumaan? O kaya huwag kang tumuloy, lalo na sa ganitong klaseng trabaho. Hindi pwedeng iisa lang ang iyong daanan, hindi pwedeng iisa lang ang iyong ruta, hindi rin pwedeng iisang oras lang ang alis mo ng iyong tahanan. Kailangan iba-iba, ibang oras at iba rin ang bawat daanan. Minsan, kailangan mo rin tumambay ng konti sa iba-ibang lugar para hindi ka masunog. Lakas ng pananampalataya at instinct. Inabot na ako ng halos mag-aalas 3 ng hapon nung dumating ako sa City Hall. As usual, sa dating pinagpaparkingan, safety naman dito dahil maraming guard at yung mga parking boys matagal na rin nating kaibigan, sa tagal na rin natin sa serbisyo at matagal na rin tayong pabalik-balik dito. Pa rin yung halos kakilala mo ang lahat, panatag ka kahit iwanan mo ang iyong motor. Panatag ka kahit maglakad ka dyan. Basta ang importante, wala kang inaagarbyado at hindi mo inaabuso ang iyong katungkulan. Dahil kahit saan mo tignan, isa ka rin sa katulad nila. Ang pagkakaiba lang, ikaw ay ang pinili sa gitna nila at ikaw ang nagsusuot ng uniforme. Hindi para mang-abuso, kundi para ipagtanggol sila. Uminom muna ako ng tubig. Nagmamadali ako nung dumating ako. Kapark ng motor, nagmamadali ako. Wala dito sa parkingan, ilang metro pa ang layo na kailangan kong lakarin. Inumpisan ko na maglakad, pupunta doon sa prosecutor's office, saan nandun ang conference room at nandun na rin ang mga abogado na nag-aantay para sa ating case review. At sa tagal ng panahon, ito yung sandaling magkikita kami ni Sargento Simon, ang investigador at technician ng bomb squad. At isa ng opisyal ngayon dahil sa naglateral, ilang taon na ang nakalipas. Ito yung panahon na magkikita kami ulit dahil sa kasong pareho naming hinawakan noon. Gaya pa rin ng dati, ganito't ganito pa rin ang lagi kong nararatnan. Sila pa rin, may mga nagbago na,
may mga ganon pa rin na mga empleyado sa lugar na ito. Yung mga building dito at mga opisina ay nag-improve na rin. Hindi naman ganito dati kaganda. Sa pamamalakad talaga ng pamunuan kung sino ang nakaupo. Nagre-reflect sa kanilang pamumuno ang bawat gusali kung saan sila nakaupo. Binilisan ko pa ng konti ang lakad dahil halos maghahapon na. Ginahol tayo ng konti sa oras dahil sa inuna natin yung drug test natin kaninang umaga. Hindi pa ganyang kaganda yan nung ilang taon na ang nakalipas. Maraming alaalang naiwan. Nung panahong marami tayong nahawakan pa ng mga reklamo. Sa paglalakad ko, nakita ko si attorney. Sabi niya kanina pa daw sila nag-aantay sa taas. At nag-aantay siya sandali dahil sa bibili daw siya ng maiinom para sa kanila at para sa amin na nasa taas. Siyempre dahil sa galing na ako rito at alam ko na rin tong lugar, pamilyar na rin sa akin, dumiretso na ako doon sa second floor kung saan ginaganap ang conference meeting namin para doon sa case review sa nalalapit na paglilitis ng isang kasong hinahawakan natin. Tatayo tayo doon bilang witness dahil sa tayo ang investigador ng kasong iyon. Habang kumukuha ako ng video sa lugar na to, napansin ko yung cellphone ko halos palubat na. Wala naman akong dalang charger. Hindi rin pwedeng makicharge dito dahil medyo mahigpit sa lugar na to. Kaya minabuti kong pagtiisan kung ano lang ang kaya ng baterya ko. Pagdating ko dun sa loob, dumiretso na ako. At doon nga, nakita ko silang nag-uumpisa na at ilang oras na rin silang nag-aantay sa akin. Ilang oras din ang ginawa naming masusing tanong-sagot at medyo napagod din tayo. Kaya nung natapos na, di na ako nag-antay pa ng oras, kundi umuwi na agad. Dahil kailangan pa nating maghanda para sa ating nalalapit na exam kinabukasan. Sige po mga farmers, magandang araw po sa atin lahat. Oras na para magkape.